At ayun nga po, narinig natin ang magagandang sagot mula sa dalawa nating na-interview. Talaga namang nakaka-inspire ang storya ng Multigears. Mula sa hirap at ginhawa, sila ay magkakasama. Kahit nabawasan man sila, patuloy pa rin sila sa pagpapaagkilan. Ngayon naman ay dumako tayo sa isa pang owner ng Multigears na si Mr. Ignacio. Pakinggan naman natin ang kanyang mga pananaw at opinyon tungkol sa negosyo nila. Salamat. Ayun, ang una kong katanungan sa iyo, since syempre rental company kayo, kumbaga, anong brand yung pinaka-inaarkila at bakit? Sa Sony kasi, mahal ang Sony. Parang magkaiba talaga sila ng prices sa pag-rent namin. Ang Sony kasi sa amin is 3.5 isang araw. May kasama na yung lens, may kasama na rin yung lens namin, depende pa rin kung ano yung gagamitin mo. Meron kasing parang set na talaga na yun yung gagamitin mo. Meron din kaming lens na iba naman. Well naman yung sa kano naman namin is medyo mababa kasi mababa lang yung price niya sa market. Parang yun yung pangalawang option kung hindi mo afford yung Sony namin. Then yun sa Canon din mas may set din kami na may lente na siya na gagamitin nyo. Kung papalitan nyo naman, depende pa rin sa lente na parang mag-a-add ka pa rin. So sa Sony kasi, mahal ang Sony. Parang magkaiba talaga sila ng prices sa pag-rent namin. Ang Sony kasi sa amin is 3.5 isang araw. May kasama na yung lens, may kasama na rin yung lens namin, depende pa rin kung ano yung gagamitin mo. Meron kasing parang set na talaga na yun yung gagamitin mo. Meron din kaming lens na iba naman. Well naman yung sa kano naman namin is medyo mababa kasi mababa lang yung price niya sa market. Parang yun yung pangalawang option kung hindi mo afford yung Sony namin. Then yun sa Canon din mas may set din kami na may lente na siya na gagamitin nyo. Kung papalitan nyo naman, depende pa rin sa lente na parang mag-a-add ka pa rin. Talagang yung dalawang brand na yun talaga yung naglalaban pagdating sa photo and video na labanan. Yes. Pero ayos din yung sagot mo Iba talaga yung kalidad ng Sony at Canon, no? Maasahan talaga sila sa pagkakagawa nila. At ayun, meron na lamang akong isa pang katanungan para sa iyo. Ito na ang susunod na katanungan. Ngayon, ano naman yung mga masasabi mong mga problema na kinakaharap mo sa negosyo? Kasi syempre, pag negosyo naman, hindi naman palaging hindi naman palaging puro magaganda. May mga problema at problemang kakaharapin. So, ano yun kung ma-explain? Sa unang-una namin na pinoproblema is yung budget. Kung kunwari kasi bibili kami ng isang camera na latest, then iisipan pa namin kung paano siya kung magkano siya rerentahan. Then parang isa sa amin yun. Yung pangalawang pinoproblema namin is yung mga minsan na aksidente na may nababasag na ganito, may nababasag na mga lente Hindi maingat hindi maingat. Lalo't na mas dapat rush ka talaga while nag-video kasi nga kunyari nasa kasal, no? Depende sa sitwasyon. Depende talaga sa sitwasyon, hindi talaga maiwasan yung parang may magiging aberya. Tsaka kapag di ba? Syempre dalawa yung lente, kailangan Dapat dapat magpapalit ka agad. Kunyari may ongoing na mga scene, dapat palit agad ng lente kasi yun nga, parang hindi kasi siya magiging compatible sa parang binivisualize mo na video.
Then yung pangatlo, lalo sa financial ng mga clients namin, medyo hirap lang kaming i-sustain yung parang Mababang gusto price. nila. Oo, kasi yun nga, may mataas yung ano namin, nakuha namin dun sa camera. Mas mataas din dapat yung renta namin. Pero hindi nila naaabot. Ayun, talagang maraming problema pagdating sa negosyo yan. Mm. Normal talaga yun. So, kung ganun, paano mo nire-resolve yung mga problema na yan? Pwede mo bang ipaliwanag sa akin? Sa amin kasi, sa team namin, kaming tatlo, nagbi-meeting kami niyan. Kung yung magiging step namin tatlo, kung magiging compatible sa amin lahat. Kunwari, may nabasag na ganito sa equipment namin. Paano namin siya mariresolve ba? Ngayon, kakausapin namin yung client na nakabasag. Then makikipag-deal kami dahil nga, yun nga, may pinirmahan siya sa aming kasulatan na kunyari pag may nabasag na ganito na dun sa lente namin or sa mga equipment namin is magiging sagot niya. Parang yun yung naging plano namin nung nagsisimula pa lang kami. Pwedeng may waiver. Oo, kailangan namin, yun nga, yung waiver na inaan namin is kailangan masunod. Talagang maganda rin ang diskarte mo sa buhay, Mr. Ignacio. Talagang may inspire ang ating mga manonood sa inyong negosyo. Maganda rin talaga ang mga diskarte mo sa iyong negosyo at sadyang marami talaga munang pagdadaanan na pagsubok bago makarating sa ating paroroonan. Sa kabuuan ng aming panayam sa mga may-ari ng negosyo, malinaw na ang kanilang tagumpay ay nagmula sa sipag, tiyaga, at kakayahang mag-adjust sa hamon ng panahon. Ipinakita nila na bukod sa diskarte sa negosyo, mahalaga rin ang malasakit sa mga empleyado at komunidad. Ang kanilang mga karanasan ay magsisilbing inspirasyon at mahalagang aral para sa mga nagnanais na pasukin ang mundo ng pagninegosyo. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay at tumangkilik sa aming panayam ngayong araw. Isang malaking karangalan ang makasama kayo at marinig ang inyong kwento na siguradong nagbigay inspirasyon sa marami. Salamat din sa ating buong team na nagtrabaho sa likod ng kamera para maisakatuparan ito. Hangad namin ang mas marami pang makabuluhang kwentuhan na magbibigay liwanag at pag-asa. Muli, maraming salamat at hanggang sa muli.